Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Tayo po muli ay binibigyang pagkakataon ng ating rabay na makapangaral ng kanyang salita. Tayo po ay nasa Texas ngayon po, kaya medyo iba po yung background. Pero saan po tayo naroroon, naway ang pagpapala po ng Ama ay sumaatin at ang gabay at pag-iingat ng ating rabay ay sumaating lahat. Naway tayo ay karapat-dapat na tumanggap ng aral sa oras pong ito. At kung kayo po ay nakahanda na, palagi po nating ipinapaunawa at alala, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Hallelujah. Naway ako po ay hindi nyo na-miss. Bagamat ilang sabat po yatang na-miss po natin. Hindi ko alam kung 2 o 3. Pero sa mga pagkakataon po, nabibigyan tayo ng rabay ng ganitong mga aral, sana po ay maging karapat-dapat tayo na tumanggap ng kanyang pagpapalang salita. Kaya kung kayo po nakahanda na, ang pamagat po ng ating rabay na ibinigay sa aral pong ito ay A Tale of Two Brothers. Ito daw ay kwento ng 2 magkapatid. At nawa tayo ay makapulot ng aral. Dahil ang kwento ng 2 magkapatid na ito ay maaaring tayo at alin sa 2 magkapatid na ito ang pipiliin nating maging halimbawa sa ating buhay. At nawa tayo ay maging karapat-dapat na magkaroon ng pangunawa dahil ang maririnig po natin ay bagamat ito'y nangyari 1,000 taon nang nakakaraan, baka ito po ay may bearing sa atin. Dahil alam naman natin ang kwento na ang aklat na Biblia ay nasulat more than 2,000 years ago. At kung tayo po ay matututo sa aral na ibibigay sa atin, alam ko po, mapapanuto po ang ating buhay. Kaya talasasin po natin ng kwento, dito po simulan po natin ang kwento ng rabay, dito sa aklat ng Timoteo. Dito po sa aklat ng pangalawang Timoteo ay may sinabi si Apostol Saulo sa kanyang lingkod na si Timoteo nang siya ay kanyang pagsabihan na manguna sa pagsisimula ng pananampalataya sa bayan ng Efeso. At ito ang kanyang sinabi kay Timoteo na bahagi ng kanyang sulat dito sa chapter 3 ng pangalawang Timoteo. Pangalawang Timoteo chapter 3, sabi niya rito, datapwat alamin mo ito, na sa panahong nasa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Now, bagamat ang kwento na ito ay sulat pa 2,000 years ago ni Apostol Saulo kay Timoteo, maunawaan natin na pinapaalalahanan ni Saulo si Timoteo na sa mga susunod na mga araw, Timoteo, ay ganito ang mangyayari sa huling araw. Now, hindi natin alam kung kailan yung huling araw. Pero kung makikita natin itong mga pangyayari na dinidescribe ng mga susunod na mga talata, therefore maunawaan natin na tayo ay nasa huling panahon. At ito rin ay magiging kwento ng 2 magkapatid nung kanilang panahon na ating bibigyang buhay sa araw pong ito. Ano po? Sabi ni Saulo, sa huling araw, Timoteo, ay magiging mapanganib ang mangyayari sa sanlibutan. Ganito ang magiging katangian ng mga makikita natin sa sanlibutan, sabi ni Saulo. Verse 2, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Now, makikita natin na nangyayari sa ating panahon at mangyayari pa sa mga susunod pang mga araw at taon na ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili. Nakikita ba natin ito sa ating panahon? Yes. Pag sinabing maibigin sa sarili, inaalala lang ng bawat tao ang kanyang sarili. Ang kanyang tinatawag na comfort. Ang kanyang tinatawag na pangangailangan. Sarili.
At makikita natin ito sa ating panahon. Nakita na ito ng mga nauna sa atin, pero mas makikita natin sa ating panahon at sa mga susunod pang araw bago dumating yung sinasabing huling araw na ibinigay sa atin, bago dumating ang ating manunubos. Na makikita natin ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi. Ayan. Now, hindi ito magiging bago. Dahil sa panahon natin, makakarinig kayo ng trilyon na bilang ng salapi. No po? Trilyon ang pinag-uusapan. Maibigin sa salapi. Yes. Dahil kung mapapansin natin, walang inaatupag ang tao sa bawat araw na ginawa ng Ama, kundi ang maghanap buhay para magpayaman, at magpayaman. Magiging maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang. Nangyayari ito ng panahon ni na Saulo, mas magiging makikita natin sa ating panahon. Lalong dumadami yung sinasabi nating mga anak na hindi marunong gumalang sa mga magulang. Sana walang makita sa ating mga anak. Masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Hindi iniisip ang salita ng Ama, kundi sila ay naturingang mga mahiligin sa sanlibutan. Kaya sila ay tinatawag na mga walang turing. Walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti. Sa mga nakikita natin, mas marami ang gustong gumawa ng sinasabi nating kasamaan. Mabibilang na lang sa mga daliri natin yung talagang totoong gumagawa ayon sa kalooban ng Ama. Mga lilo, mga matitigas ang ulo. Mga palalo, sabi niya, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Ama. Now, makikita natin, sa araw na lang ng pagsamba, maski na anong araw yung i-designate na araw ng pagsamba, sabihin natin na Sabado. Pero makikita natin, na hindi ganon karamihan ang nagsasamba. Pagsamba ng araw ng linggo, ganon din yung kwento. Kahit na anong relihiyon ang tignan mo na nakakilala na may Elohim, hindi ganon karami ang nakakaunawa na sila'y matatakot sa kanilang Elohim. Pero tayo na sa katotohanan iminulat ng Ama na may tangi at nag-iisang Elohim, sana naman hindi tayo kasama rito. Sana naman tayo hindi mabilang na mas maibigin sa kalayawan kaysa sa maibigin sa salita ng Ama. Huwag naman sana. Na may anyo ng kabanalan na dapat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Na mga advice sa atin ni Apostol Saulo na kapag ganito ang nakikita mo sa kapaligiran, ganito ang pamamalakad na nakikita mo sa lipunan. Anong sabi ni Saulo? Lumayo ka sa mga ito, Timoteo. So makikita natin na ito yung ibinigay na babala. Hindi ito ibinigay na babala doon sa mga tagalabas na gumagawa ng ganitong mga pagkasalangsang. Ito ibinigay ni Saulo na babala sa atin. At dahil naririnig natin sa atin, ibinibigay na babala sa atin ngayong sa ating panahon. Ito ibinibigay hindi lang sa atin kundi sa lahat ng ating mga mahal sa buhay. Lalong-lalo na sa ating pamilya. Na tayo ay binibigyan pagkakataon, aralan natin sila dahil tayo nakakaalam ng katotohanan. So ito yung kwento na ibinibigay ni Saulo kay Timoteo, na ingatan niya ang kanyang sarili dahil darating ang mga araw na magiging mapanganib. Kahapon nga lamang, sinimulan ng Israel na bombahin ang Iran. At ngayon namang araw na ito,
ibinabalik naman ng Iran ang pangbobomba ng Israel. So makikita natin na halos wala kang masulungan sa gawa ng sanlibutan. Kahit kung hindi ka magtitiwala sa Ama, talagang makikita mo na ikaw ay magkakaroon ng tinatawag na kagulumihanan dahil hindi mo alam ang kwento, dahil kung magkakadigmaan at ito'y lalala, bagamat tayo ay nasa bansang Pilipinas, bagamat kami ay narito sa bansang Amerika, may tendency na lumawak ang ganitong digmaan. At dito na natin makikita yung sinasabi doon sa aklat ni Mateo 24 at ni Lucas 21 na baka dumating ang sinasabi nating kabagabagan na hindi pa naranasan ng buong sanlibutan. Kaya tayo pinag-iingat. Kaya sa araw na ito ay talasasin natin na alin sa dalawang kwento ng magkapatid na ibinigay ng rabay ang ating tutularan. Dahil kung ganito ang mangyayari sa ating panahon, alam nyo ba na hindi ito yung una na pangyayari na ibinigay na babala. May babala na nangyari before this. At ito'y babalikan natin ang kwento dito sa aklat ng Genesis. Ano po? Ayon dito sa aklat ng Genesis, nagbigay din ng babala. Sa mga darating na araw na marami ang magiging masama. Sa darating na araw na marami ang magiging maibigin sa kalayawan, hindi maibigin sa Ama. Ito yung kwento kung saan ibinigay ng Ama ang kanyang hatol nang makita niya ang tao na kanyang nilikha sa kanyang kawangis na pagkalikha ay patuloy sa paggawa ng pagsalangsang. Sabi niya dito sa aklat ng Genesis chapter 6, ito yung kwento na bibigyan natin ng diin. Hindi lang itong panahon natin ibinigay ang ganitong babala na marami sa ating magiging panahon at sa mga susunod pa bago dumating ang sinasabi nating pagdating ng sinasabing ng ating rabay sa ikalawang pagkakataon. No po, ganito rin ang kwento nang makita ng Ama ang kanyang nilikhang tao sa sanlibutan. Sabi dito sa aklat ng Genesis chapter 6, verse 5, at nakita ni Amang Yahweh na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang buong haka ng mga pag-iisip niya ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Now, dumating yung punto na nakita ng Ama na ang ginawa, ang nilikha niyang tao ayon sa kanyang wangis ay sumama ng sumama. At makikita natin na ganito rin ang ibinibigay na babala ni Saulo. Sa huling panahon, Timoteo, makikita mo na ang tao ay sasama ng sasama. Sila ay magiging maibigin sa kanilang mga sarili, magiging maibigin sa kalayawan, hindi sila magiging maibigin sa akin. Ito nakikita natin kasamaan sa ating panahon. At marami pang iba. Now, tandaan niyo ang kwento. Ang lahat ng masasabi nating kasamaan ay ang lahat ng mga gawa na hindi ayon sa salita ni Amang Yahweh ay masasabi nating masama. At ganito ang kwento dito sa Genesis chapter 6. Nang makita ng Ama na ang mga tao na kanyang nilikha. Now, dito sa chapter 6, nagsisimula pa lamang ang tao. Hindi pa siya umabot sa bilyon ang bilang. Nagsisimula pa lamang ang tao rito. So mga masasabi natin, siguro sa dami ay nasa milyon na rin, pero hindi ganoon karami, katulad ng ating panahon. Pero makikita niya na ang tao na kanyang nilikhang sa kanyang wangis na ang dahilan kung bakit nilikha niya ang tao in the beginning ay magsilbi sa kanya bilang kanyang Elohim. Pero ito hindi nakita ng Ama. Kaya sinabi niya sa verse 6, at nakita ni Amang Yahweh na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. Kaya sabi niya sa verse 7, at nagsisi, o verse 6 should I say, at nagsisi si Amang Yahweh na kanyang nilikha ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Nalumbay. Kaya anong sinabi ni Amang Yahweh? Verse 7, at sinabi ni Amang Yahweh, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa.
Now, hindi nyo ba alam na ganito rin ang kwento dito sa bago? Na ang ating Ama ay darating din at lilipulin din niya ang tao na hindi gumagawa ng kanyang kalooban. Ganito rin ang kwento dito sa Genesis chapter 6. Kaya sabi niya, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao at gayon din ang hayop at ang mga umuusat at ang mga ibon sa himpapawid. Bakit? Sapagkat pinagsisisihan ko na aking nilalang sila. Umabot sa punto ng ating amang lumikha ng langit at lupa ay nagsisi sa kanyang ginawa. Now, gaano kasama ang tao para pagsisihin ng Ama ang kanyang pagkakalikha? At ganito rin ang kwento dito sa sinabi ni Saulo sa pangalawang Timoteo. Na darating ang panahon na bababa din ang ating Ama at uutusan ng kanyang bugtong na anak para husgahan ang sanlibutan. At alam natin ang kwento, nalilipulin niya ang hindi nananampalataya. Kaya ganito ang kwento na ibinigay sa atin ng Rabbi para magkaroon tayo ng pagkaunawa na maunawaan natin ang kwento na ang pangyayari sa ating panahon ay nangyari na before, bago tayo pinanganak dito sa lupa. Pero may ibinigay siyang halimbawa sa atin na dapat nating tularan kung alin dito ang ating pipiliin. Dahil bago ito sinabi ng Ama, kung itataas natin ang pagbasa dito sa Genesis chapter 5, ganito ang kwento. Sa Genesis chapter 5, verse 24, ay ganito ang may mababasa. Ang Genesis chapter 5 ay talaan ng lahi ni Adam. Mula kay Adam hanggang kay Seth, hanggang kay Noah. Pero ang bibigyan natin ng diin ay ang Genesis chapter 5, verse 24. Sabi niya sa Genesis chapter 5, verse 24, at lumakad si Enoch na kasama ng Elohim. Lumakad si Enoch na kasama ng Elohim. Now, pag sinabing lumakad si Enoch na kasama ng Elohim, so makikita natin na ibinibigay na halimbawa ng ating Rabbi ang katauhan ni Enoch bilang halimbawa na tao na nabuhay bago ipinadala ng Ama ang katakot-takot na baha na pumatay sa lahat ng tao dito sa lupa. Pero nakita niya na si Enoch ay lumalakad o nabubuhay na gumaganap sa kalooban ng Ama. Now, maalala niyo ang kwento sa aklat ni Amos? Sabi sa aklat ni Amos chapter 3 verse 3, paano magkakasundo ang dalawa? O paano lalakad ang dalawa kung hindi sila magkakasundo? Paano sasabay na maglalakad daw ang dalawa kung hindi sila magkakasundo? Kung ang sinasalita ng isa ay taliwas doon sa salita ng isa, hindi sila magkakasundo. Ganito ang kwento ni Enoch. Sa kwento ni Enoch, siya ay nakipagkasundo doon sa lumikha sa kanya na siya ay lalakad na kasama ng Elohim. Ibig sabihin sa pang-araw-araw na buhay ni Enoch, gagawin niya ang kanyang magagawa para lumakad ayon sa inilalakad at isinasalita ng kanyang lumikha. Now, sa ating panahon, magagawa kaya natin ito? Sa ating panahon, magagawa ba nating lumakad na katulad kay Enoch? Dahil ang katauhan ni Enoch ay binigay sa atin bilang halimbawa. Sabi nga dito sa aklat ng Hebrew, aklat ng Hebrew chapter 11. Hebrew chapter 11 verse 5. Ito ang sinabi sa Hebrew chapter 11 verse 5. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan. Now, hindi natin pagtataluhan kung si Enoch ay namatay o hindi. Ang kwento rito ay lumakad si Enoch na kasama ng Ama
sapagkat siya'y inilipat ng Ama. Bakit? Dahil sapagkat bago siya inilipat ay pinatutuhanan sa kanya na siya'y naging kalugod-lugod sa Ama. Yun ang bibigyan natin ng diin. Na sa buhay daw ni Enoch, bago siya kinuha, ayon sa kwento, siya ay naging kalugod-lugod sa Ama. Hindi daw nakita ni Enoch ang kamatayan according dito sa sinasalita ng Biblia. Bakit? Dahil si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Ama. At ito yung bibigyan natin ng diin dahil kung tayo ay magiging kalugod-lugod din sa Ama sa ating panahon, hindi rin natin maaaring makikita ang kamatayan. Dahil sinasabi ng Rabbi sa kanyang salita, bagamat ang tao ay mamamatay, muli siyang mabubuhay. Yun ang pangako. Ibig sabihin, mamamatay man ang katawan na ito na matutulog pansamantala, pero ibibigay sa atin ang buhay na walang hanggan. At ito ay katumbas ng pagkakasalita kay Enoch na hindi nakita ni Enoch ang kamatayan. Bakit? Dahil siya ay nabuhay na naging kalugod-lugod sa Ama. Now, ang tanong, paano mabubuhay ang tao sa gitna ng masamang mundo na katulad ni Enoch na naging kalugod-lugod sa Ama? Paano mabubuhay ang tao? Bilang halimbawa na si Enoch ay nabuhay bagamat talamak ang kasamaan ng panahon ni Enoch. Now makikita natin chapter 5 si Enoch. Chapter 6, nagsisi na ang Ama. Ibig sabihin, yung time span dahil si Enoch ay nabuhay ng 365 days after na may panganak niya. Si Matusila na nabuhay ng 969. At yung huling buhay ni Matusila, doon ipinadala ng Ama ang baha. So yung pagitan ni Enoch at nung pagitan ni Matusila, yun lang yung ending ng tao. Hanggang doon lang yung ibinigay na palugit ng Ama bago niya ipinadala ang baha. Ano po? Yun yung pagitan. Now sa ating panahon, ginawa na itong Biblia 2,000 years ago. At sinasalita natin doon sa sulat ni Saulo kay Timoteo na pinag-iingat niya si Timoteo sa darating na panahon. Bakit? Dahil magiging masama ang sanlibutan. Now, it's been 2,000 years ago. Samantalang ng panahon ni Enoch ay halos 1,000 ang pagitan. Dahil nang nabuhay si Enoch at ipinanganak niya si Matusila after 65 years. Ipinanganak niya si Matusila. O naging anak niya si Matusila, should I say. Nabuhay pa siya ng 969 ayon sa kwento. And after that, dumating yung baha. Now sa ating panahon, ilang taon pang hihintayin natin bago natin makikita ang sinasabing paghuhukom na ibinigay sa tao na kanyang huling hahantungan. Pero sinabi niya dito na si Matusila ay hindi nakakita ng kamatayan dahil siya ay naging kalugod-lugod sa Ama. Now, ang tanong, tayo din ba ay mangangarap na mabubuhay sa panahon na ating narinig ang kwentong ito na magiging kalugod-lugod sa Ama? Now, ang tanong, paano ba maging kalugod-lugod sa Ama? At paano ang ginawa o anong ginawa ni Enoch? Bakit siya naging kalugod-lugod sa Ama? Now, magbibigay ang ating rabbi ng kaunting mga talastas sa Biblia para maunawaan natin ang kwento kung paano nalugod ang Ama sa kanyang lingkod na si Enoch. Romans chapter 8. Ito ang kwento. Romans chapter 8 verse 8 and 9. Sabi niya, at ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Ama. Tatas ko sa verse 7. Ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Ama. Now, anong sabi niya kanina sa Timoteo? Ang tao ay magiging mas mahilig sa kalayawan kaysa sa pagiging maibigin sa Ama. Now, ang sabi niya rito, ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Ama. So kung ang tao daw ay nag-iisip ng kalayawan sa kanyang sarili, ito daw ay pakikipag-alit sa Ama.
Sapagkat hindi nagpapasaklaw sa kautusan ng Ama, ang mga taong gumagawa sa kalayawan ng kanyang sarili ay hindi nagpapasaklaw sa Ama. Hindi daw siya sakop ng salita ng Ama. Kaya sabi ni Saulo, ang nangasalaman ay hindi nakalulugod sa Ama. So ang sino mang tao na gumagawa ng kalayawan, ang gawa niya ay hindi nakalulugod sa Ama. Therefore, hindi siya qualified doon sa sinasabi na buhay ni Enoch dahil si Enoch ay nabuhay na naging kalugod-lugod sa Ama. Therefore, hindi nabuhay si Enoch na naghanap ng kalayawan ng sanlibutan. Now, ano ang ginagawa ng tao sa ating panahon? Nakikita ba ninyo na mas marami ang naghahanap sa Ama o yung naghahanap sa kalayawan ng kanyang laman? Kayo mismo magsasabi at magpapatunay. Masdan ninyong yung mga kapaligiran, balita sa dyaryo, balita sa TV, makikita ninyo, mabibilang sa daliri ang lumalakad na nakalulugod sa Ama, na hinahanap ang kabanalan ng Ama kaysa doon sa mga tao na naghahanap ng kanilang mga sariling kalayawan. Kaya sabi niya, verse 9, datapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Now tayo, sabi ni Apostol Saulo, kayo na nabautismuhan, kayo na nananampalataya ay wala sa gawa ng laman. Sana nga. Sana nga mga kapatid. Ano sabi niya? Kayo ay wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Ama. Now maalala nyo, ang kwento ng piyesta ng Pentecostes ayon sa bagong tipan ay ang pagbaba ng banal na Espiritu. Ito lang yung nakaraang Sabado. At maunawaan natin na dahil sa pagbaba ng banal na Espiritu, nalukuban tayo ayon sa pagpapala na ibinigay sa atin ng tayong mabautismuhan. At kung tayo ay nalukuban ng banal na Espiritu, therefore tumitira sa atin ang banal na Espiritu ng Ama. At dahil dito tayo ay gumagawa at hinahanap natin ang kabanalan ng Ama, hindi ang gawa ng sanlibutan. Bakit? Dahil ibinigay na halimbawa si Enoch na nabuhay na nalulugod ang Ama sa kanya. Ito pa, unang Tesalonica chapter 2 verse 4, kung paano makalulugod sa Ama. Unang Tesalonica chapter 2 verse 4. Kundi kung paanong kami minarapat ng Ama upang pagkatiwalaan kami ng mabuting balita ay gayon namin sinasalita. Hindi gaya ng nangagbibigay lugod sa mga tao kundi sa Ama na sumusubok ng aming mga puso. Paano daw makalulugod sa Ama? Kung tayo daw ay gumagawa at iniisip natin na parangalan ng ating Ama, hindi parangalan kung ano man ang tao. So ibig sabihin, ang ginagawa natin ay hindi para sa tao, kundi para sa Ama. Kung lahat ng ating mga ginagawa ay para tayo umani ng sinasabing pagpupuri, therefore hindi nakalulugod sa Ama ang ating ginagawa at iniisip. Bakit? Dahil ang dapat nating isipin kung ito'y ikalulugod ng Ama at ikararangal ng kanyang dakilang pangalan, then, sabi niya, yun ang aming ginagawa, sabi ng Apostol Saulo. Kaya bilang mga tinatawag na lingkod, sa lahat man ng ating mga ginagawa, kapag tayo gumagawa ng kabutihan, pag tayo gumagawa ng mga salita, pag tayo gumaganap sa kalooban ng Ama, iniisip ba natin na tayo ay papurihan ng mga taong pinagawan natin ng mabuti? Yung mga taong natulungan natin, iniisip ba natin na tayo umani ng kanilang mga papuri? Umani ng kanilang mga pasasalamat? O iisipin natin na tayo ay gumaganap ng mabuti dahil iniisip natin na ikararangal ito ng Ama at malulugod ang Ama sa atin? Yun po ay tanong sa atin, ano po? Dahil
tayo ay nagnanais na gumawa ng kabutihan. Pero sa paggawa ba natin ng kabutihan, iniisip ba natin para mabigkas ang ating mga pangalan? Para marinig natin ang kwento na tayo nagbigay ng tulong? O marinig natin ang kwento na ikinararangal natin ang paggawa ng kabutihan dahil ito'y kagustuhan ng Ama na siyang magbigay sa atin ng ganong kalooban? Sana nga po, ano po? Bakit? Dahil ito ay ginawa ni Enoch nung panahon niya. Bakit? Si Enoch ay nakalubod sa Ama. Ano pa po? John chapter 9 verse 31. John chapter 9 verse 31. Ito pa ang dagdag. John 9:31. Sabi niya dito, nalalaman naming hindi pinakikinggan ni Amang Yahweh ang mga makasalanan. Now, tandaan po natin, doon sa sinasabi ni Saulo sa Timoteo kanina na ganito ang mangyayari sa kasamaan ng sanlibutan, ang tao ay magiging maibigin sa sarili, magiging mas ibigin sa kalayawan, mas magiging maibigin sa salapi, walang pakundangan at walang mga turing, walang paggalang, masuwayin sa magulang. Ito yung tinatawag nating kasamaan ng sanlibutan. At sinabi dito ng ating rabbi, hindi pinakikinggan ni Amang Yahweh ang mga makasalanan. So pag ganito yung ating iniisip na gawa ng sanlibutan, anong sabi ni Saulo? Lumayo ka sa kanila. Iwanan natin ang ganitong mga gawa at huwag nating i-entertain sa ating puso. Layuan natin. Anong sabi ni Saulo? Layuan mo sila, Timoteo. Now, anong ginagawa natin sa ating sarili? Tayo ba ay nagpupumilit na ilayo ang ating sarili sa ganitong mga gawa? Bakit? Dahil baka tayo ay maguyo. Tumulad tayo sa kanila. Kaya nga sabi niya sa Roma chapter 12, ano po? Tapusin ko ang verse 31. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ni Amang Yahweh ang mga makasalanan. Kaya kung ang sino mang tao ay magiging mananamba kay Amang Yahweh, kung sino man ang sumasamba kay Amang Yahweh, kung sino man ang nagsasabi na siya anak ni Amang Yahweh, kung sino man sa atin ang nagsasabing tayo ay pananampalataya, ginagawa ang kanyang kalooban at siya ay pakikinggan. Ibig sabihin kung tayo daw ay nagsasabing tayo ay nananampalataya, ano daw yung ating gagawin para makalugod kay Amang Yahweh? Ginagawa daw natin ang kanyang kalooban. At dahil dito, tayo ay kanyang pakikinggan. Yun ang pagkakaiba natin sa mga taong gumagawa ng ganitong mga kalaswaan, ng ganitong mga sinasabi nating kalayawan. Makikita natin na ang sinasabi ni Saulo ay nasa sanlibutan, maibigin sa salapi, walang pakundangan, walang turing, walang galang sa magulang, maibigin sa kalayawan. Kaya ganito ang sabi ni Apostol Saulo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Roma chapter 12. Ganito ang sabi ni Saulo. Chapter 12 verse 1 and 2. Chapter 12 verse 1 and 2 sabi niya, kaya nga mga kapatid, ipinapamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Ama, na inyong iharap ng inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Ama na siya ninyong katampatang pagsamba. Ito ang kalugod-lugod sa Ama. Nagawin natin ang ating sarili na haing buhay. Meaning gumagawa sa kalooban ng Ama. Ito yung sakripisyo ng isang nananampalataya. Bakit? Dahil ang gawa ng sanlibutan ay siyang gawa ng kalayawan. Pero pinipigilan natin ang ating sarili sa gawa ng kalayawan. Kaya sabi niya, gawin ninyo ang inyong mga sariling haing buhay. Ito yung sakripisyo ng isang nananampalataya. Kaya kung sinasabi ninyo na walang sakripisyong nananampalataya,
Marami po siyang sakripisyo. Bakit? Dahil ang lahat ng ating mga gawa ay talawas sa nakikita nating gawa ng sanlibutan. Kaya sabi ni Apostol Saulo sa verse 2, huwag kayong magsiayon sa gawa ng sanlibutan ito. Layuan ninyo, sabi ni Saulo kay Timoteo. Ilayo mo, Timoteo, ang sarili mo sa ganitong gawa ng sanlibutan. Kaya sabi ni Saulo, kayo'y huwag magsiayon sa gawa ng sanlibutan ito. Etong napakahirap, mga kapatid ko. Dahil ang tao ay gustong makigaya sa gawa ng sanlibutan. Kung ano yung uso sa ating mga anak. Kung hindi natin babantayan ang ating mga anak, baka sila'y makigaya sa sanlibutan. Bakit? Sila'y nakikiuso sa gawa ng sanlibutan. Ano po? Huwag nating gayahin ang sanlibutan. Kaya bantayan natin ang ating mga anak. Bakit? Dahil napakadali nilang matuto sa gawa ng sanlibutan. Pangaralan natin ang ating mga anak. Bantayan natin ang ating mga sarili sa gawa ng sanlibutan. Baka hindi natin napapansin na kukuha tayo ng sanlibutan. Ano po? Colossus chapter 1 verse 2. Ito pa ang dagdag. Colossus chapter 1 verse 2. Ito ang gawa nung panahon ni Enoch. Kaya siya naging kalugod-lugod sa Ama. Colossus 1 chapter 1 verse 10. Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa rabay sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Ama. Ano pang gagawin natin para maging kalugod-lugod sa Ama? Tayo ay mamunga sa kabutihan at magsilago sa kaalaman ng Ama. Magsilago sa kaalaman, meaning tayo daw ay natututo sa Biblia. Kaya nga tayo mayroong Bible study para malaman natin ang kwento ng Biblia from cover to cover. Hindi lang natin basta nauunawaan yung isang bahagi. Kung kaya nating maunawaan ang buong Biblia, bakit hindi? Bakit? Dahil dito, mas malalaman natin ang kwento kung bakit ganito ang nangyari sa mga unang panahon bago sa atin. Kaya nga nasulat na ang mga ito'y isinulat para sa ating ikatututo. Na kung hindi natin ito babasahin, wala tayong pangunawa, paano tayo matututo? Kung wala tayong panahon sa pakikinig. Kung wala tayong panahon para mag-aral. Pag may Bible study, wala tayong panahon. Kapag araw ng pagsamba, wala tayong panahon. Bakit? Ang panahon natin ay inuubos natin saan? Sa kalayawan, sa sanlibutan. Parang pag-araw ng Sabado. May birthday party. Pero araw ng Sabado. Now, saan ka pupunta, kapatid ko? Sa birthday party? Dahil andudon yung mga kaibigan mo, andudon yung mga kumare mo at kumpare mo, andudon yung kapatid mo na nag-iimbita sa iyo. Sigurado may handaan, may kasayahan, or ikaw ay sasamba. Mamimili ka. Dahil sa pagpili mo, ikaw ba'y magiging kalugod-lugod sa Ama o ikaw ba'y magiging kamuhi-muhi sa Ama? Dalawa lang po yan. Ang tayo ay lalakad na kalugod-lugod sa Ama at hinahanap natin ang kanyang kabanalan o tayo ay yayakap sa gawa ng sanlibutan at tayo gagawa ayon sa ating kalayawan. Ganun lang po siya kasimple, ano po. Now, masama ba yung ginawa natin? Sa paningin ng tao, hindi. So, sa paningin ng Ama, ito hindi kalugod-lugod sa Kanya. Kung hindi ako magkakamali, narinig ko na nabasa ninyo kanina na kung iuurong daw natin ang ating mga paa sa paggawa ng ating mga sariling kalayawan sa araw ng kanyang Sabat. Isaiah 58 verse 13. Matutuwa ang Ama sa atin. Malulugod ang Ama sa atin. Na kung ito'y alam natin, bakit hindi natin gawin at simulan sa ating panahon? Bakit hindi natin gawin sa ating panahon? Kung ito'y alam natin. Ano po? Dito, nabuhay si Enoch. Naging imposible ba kay Enoch? Hindi. Dahil bagamat napakasimple ng pagkakasulat sa kanya.
Siya ay hindi nakakita ng kamatayan. Bakit? Dahil siya ay nabuhay ng kalugod-lugod sa Ama. As simple as that. Pero napakahirap gawin kung bibigyan natin ng buhay. Makikit kung sa atin na lang na panahon, napakahirap gawin na araw ng pagsamba tayo'y pupunta sa sambahan kung minsan tayo lang ang pupunta, wala yung ating mga pamilya. Dahil yung ating mga pamilya ay hindi nananampalataya. Or kung tayo man ang nananampalataya ng buong pamilya, sometimes napakahirap, ano po, pilitin ang ating mga mahal sa buhay na sumamba. Bakit? Dahil napakalakas ng hatak ng gawa ng sanlibutan. Pero ito po'y hindi naging kahirapan kay Enoch. Bakit? Si Enoch ay nabuhay ng kalugod-lugod sa Ama. Ano po? Now, tayo ba'y magiging Enoch balang araw? Tayo po'y mamimili. Now, mayroon pang nadagdag. Balikan uli natin ang buhay ni Enoch. Buhay ni Enoch chapter 5. Itataas kong pagbasa sa verse 21. Dahil ang binasa natin kanina ay verse 24. Ngayon naman itataas ko sa verse 21 and 22. Sa verse 21 sabi niya, at nabuhay si Enoch na 65 taon at naging anak na si Matusalem. So nabuhay si Enoch for 65 years and then naging anak niya si Matusalem. Ano po? Yung iba ay tinatawag na Matusila. Verse 22. At lumakad si Enoch na kasama ng Elohim. Kailan? Pagkatapos na may panganak si Matusalem na 300 taon at nagkaanak pa ng mga lalaki at mga babae. Kailan lumakad daw si Enoch na kasama ng Ama? Sa verse 24, after na may panganak niya si Enoch. Ibig sabihin, may pangyayari sa buhay ni Enoch bago niya nasundan kung paano lumakad na kasama ng Ama. Kailan? Nung siya'y maging magulang at maging ama ni Matusila. Ibig sabihin, may transition si Enoch. Ganon din tayo, I guess. Dahil nung tayo, bago tayo nanampalataya, ginawa rin natin siguro yung gusto nating gawin. Dahil hindi pa natin masyadong kilala kung sino ang ating Elohim. Pero nang makilala natin ang ating Ama at Elohim, dapat doon tayo nagkaroon ng transition. Or, kung tayo man nagkaroon transition nung tayo magkaanak. Bakit? Makikita natin na lumakad si Enoch na kasama ng Ama after na may panganak niya si Matusila. Ibig sabihin, natuto si Enoch sa buhay na ito ng ipananganak niya at maging anak niya si Matusila. At ayon sa kwento, natuto si Matusila sa kanyang amang si Enoch. At ayon sa kwento, natuto si Matusila, natuto yung mga sumunod na lahi kay Matusila. Ibig sabihin, ibinigay ni Enoch ang kanyang natutunan kay amang Yahweh kay Matusila at ganun din ang ginawa ni Matusila, ibinigay din niya ang kanyang natutunan kay amang Yahweh kay Lamek at ibinigay din ni Lamek ang kanyang natutunan sa kanyang anak na si Noah. At alam natin ang kwento na nag-ending ang kwento nila kay Noah. Bakit? Dito na dumating yung baha. So makikita natin ang kwento na nagkaroon ng transition sa buhay ni Enoch nang siya'y maging magulang ni Matusila. At tinuruan niya si Matusila ayon sa aklat ng Yashir. Now, sa ating panahon, nang nagkaroon tayo ng transition sa buhay natin, magagawa kaya natin itong ginawa ni Enoch? Na matuturuan natin ang ating mga mahal sa buhay, lalo na yung ating mga anak at ang ating mga apo, ng mga aral na natututunan natin ngayon at matutunan na may aral natin sa kanila. Bakit? Dahil bilang magulang, katulad ni Enoch, ay nagkaroon siya ng responsibilidad sa kanyang mga naging supling. Ito yung kwento ng dalawang magkapatid. Ang binibigyan natin kwento pa lang ngayon ay ang buhay ni Enoch. Inaralan ni Enoch ang kanyang mga naging supling. Now, ito rin ba ay magagawa natin
Sana nga. Dahil ang utos sa atin, sa ating panahon, ay mababasa dito sa Deuteronomio. Deuteronomio chapter 6. A Tale of Two Brothers. Ang kwento ng dalawang magkapatid. Yung isang kapatid, malalaman ninyo kung sino. Pero bago yan, puntahan natin kung ano yung responsibilidad dapat na ibinigay din sa atin ng ama ng tayo maging mga magulang ng ating mga anak. Deuteronomio chapter 6 verse 7 and 8. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. At iyong sasalitain tungkol sa kanila, alin ang salita ni Amang Yahweh. Pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay. At ang mga magiging pinakatali sa iyong noo. Hindi lang ituturo mo sa iyong mga anak, kundi sa iyong sarili mismo. Itatali mo sa iyong mga kamay. Ilalagay mo sa iyong mga noo, meaning ipapaunawa mo sa sarili mo ang salitang iyong narinig at nabasa. Ito ang salita ng Ama upang maski saan ka pumunta, hindi mo ito mawawala. Magiging gawa ng iyong mga kamay ang salita ng Ama. At ito ituturo mo din sa iyong mga magiging lahi. Ito ba'y nagagawa natin sa ating panahon? O wala tayong panahon sa paggawa? O wala tayong panahon sa pagtuturo? Bakit? Dahil tayo ba ay nagiging pag-aari na ng sanlibutan at ang ating kaisupan ay ito'y napupunta na sa sanlibutan. Sinasabi natin sa ating sarili yung mga responsibilidad natin bilang mga magulang, yes, meron tayong mga responsibilidad. Pero baka sa paggawa ng ating mga responsibilidad, nakakalimutan natin yung una nating responsibilidad bilang mga magulang. Hindi tayo pinili ng ating mga anak para tayo kanilang mga magulang. Hindi. Kundi tayo'y pinili ng Ama. Tayo ay pinili ng ating Amang nasa langit na maging magulang ng ating mga anak. Tayo ay pinili. At ang responsibilidad natin, baka nakakalimutan natin, ituro sa ating mga anak katulad ng panahon ni Enoch, na ituro natin sa ating mga anak ang mga aral at mga salita ng Ama na ating narinig. At ito'y makikita ng ating mga anak na ibinubuhay natin. Pero ang tanong, may panahon kaya tayo na gawin ang mga bagay na ito? Or tayo din ba ay nawiwili sa sanlibutan ito? Alam niyo ang sabi ng Lucas? Lucas chapter 8. Sa mga aral na naririnig natin, na ito'y ibinibigay sa atin na responsibilidad para iaral, unawain natin, at iaral natin sa ating mga anak. Ibuhay natin sa ating sarili upang magkaroon sila ng tinatawag na halimbawa. Ito ba'y nangyayari sa ating panahon? O tayo ay kagaya ng tinatawag na kwento ng rabay sa kanyang pagbibigay ng kanyang talinghaga sa kanyang aral? Lucas chapter 8 verse 14. Nung sabi niya, tayo ba ay mga tagapakinig na ang magiging kwento ay katulad ng binhi na nahulog sa dawagan? Lucas chapter 8 verse 14. At ang mga nahulog sa dawagan ay ito yung mga nakarinig, at samantalang sila nagsisiyaon sa kanilang lakad, nakarinig ng aral. Pero habang sila'y natututo sa aral, anong nangyari? Ay iniinis sila ng mga pagsusumakit at mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito, at hindi nangagbunga ng kasakdalan. Nakarinig tayo ng aral, pero ito'y hindi natin ibinuhay. Bakit? Dahil mas nahigitan ito ng pangangailangan natin sa buhay na ito. Kagustuhan natin na mapanuto ang ating mga anak. Kagustuhan natin na yumaman. Kagustuhan natin sa kalayawan na buhay na ito. Nakalimutan natin yung unang responsibilidad natin in the beginning. Now, masama ba yung ginagawa natin?
nabigyan ng maayos na buhay ang ating mga anak? Hindi po. Hindi kasamaan na bibigyan ng maayos na buhay ang ating mga anak. Ang sinasabi dito ng rabay kung pagsusumikitan natin ng higit ang mga bagay na ito kaysa yung pamumunga ng kasakdalan, yun ang nagiging kasamaan. Bakit? Dahil posible ba na pwedeng magbunga ng kasakdalan and yet magagawa mong responsibilidad ng iyong anak? Yes. Verse 15, ang mabuting lupa ay ang mga pusong tinantiman at mabuti na iniingatan ng salita, pagkarinig at nangagbubunga ng may pagtitiis. Posible. Dahil kung hindi ito posible, abay hindi ito ibibigay ng rabay na gagawin natin. Posible. Dahil nangyari kay Enoch. Naibuhay ni Enoch, nakita ba natin na naghirap si Enoch? Nabasa ba natin na naging pulubi si Enoch? Hindi. Kundi pinagpala ng ama si Enoch. Bakit? Dahil nagkaroon siya ng maraming supling at naituro pa niya sa kanyang supling. At ang pinakamaganda, sa lahi ni Enoch, nagmula ang lahi ni Noah na naiwan sa lupa nang dumating ang baha. Nagmula sa lahi ni Enoch. So nakita natin na nabuhay si Enoch na lumalakad, na kasama ng ama, at ginanap niya ang mga bagay na ito. Nagbigay siya ng responsibilidad sa kanyang sarili para buhay ng kanyang mga anak. Hindi siya nagkulang, wala tayong mababasa na siya nagkulang. Pero hindi siya nagkulang una sa kanyang responsibilidad na aralan ng kanyang mga anak sa aral. Now, hindi sinasabi ng rabay na masamang mga bagay na ito. Ang nagpapasama dito kung uunahin natin ang mga bagay na ito bago ang kasakdalan ng ama. Dito pa sa Lucas 21, ibababa kong pagbasa. 21 verse 34. 21, 34, 35. Datapwat mag-ingat kayo sa inyong mga sarili. Anong sabi ng rabay? Mag-ingat kayo sa inyong mga sarili. Baka mga lugmok ang inyong mga puso. Baka daw mga lugmok ang ating puso. May unahin ng ating mga sarili. Ipagpanguna ng ating mga puso sa ating mga puso. Yung magiging priorities daw natin. Now, ang tanong sa iyong magulang, ikaw na magulang, anong priorities mo? Ang mapag-aral ang iyong mga anak, magkaroon ng mga magagandang trabaho, makita mong yung mga apo na lahat ng kanilang mga pangangailangan maibigay, o ang priorities mo ay maitama mo, maimulat mo sa iyong mga anak at apo na may Elohim at ang kanyang salita ay ibubuhay mo. Alin ang mas mahalaga sa iyo? See, ano yung ating prioridad sa ating puso? Tayong magsasabi ng mga magulang na ito'y mamanahin ng ating mga anak. Kaya sabi ng rabay, mag-ingat kayo sa inyong mga sarili. Hindi niya sinasabi, mag-ingat kayo sa sanlibutan. No. Hindi ka pinag-iingat sa sanlibutan, kundi pinag-iingat ka saan sa iyong sarili. Dahil kung ang nakikita mo ay yung nasa sanlibutan at gusto mong kunin ang nasa sanlibutan at gawin yung nasa sanlibutan. Bakit? Dahil ito yung trend. Ito yung kalakaran. Nakikita mong ginagawa ng sanlibutan, so pwede mong gawin. Walang masama. Sasabihin mo sa sarili mo. Walang masama sa iyong paningin. Oo, walang masama. Bakit? Dahil nakikiuso ka lang, wala namang masama na magkaroon ng malaking bahay. Walang masama na magkaroon ng mapag-aral mo. Walang masama doon. Ang nagiging masama ay yung prioridad natin. Inuunan natin ang mga bagay na ito bago ang kasakdalan ng ama. Yun ang sinasabi ng rabay. Kaya sabi niya, mag-ingat kayo sa inyong mga sarili. Bakit? Dahil baka mangalugmok ang inyong mga puso sa katawak, sa katakawan, sa kalasingan. Hindi ito tayo. Ito yung sa atin pangatlo. Sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito, iyon ang sa atin. Yung pagsusumakit natin sa buhay na ito.
Wala tayong ginawa kundi magtrabaho 24/7. Bakit? Para matulungan natin ang ating mga anak, para maibigay natin ang kanilang mga pangangailangan, para mabayaran natin ang ating mga bills, para yung ating mga sasakyan, yung ating bahay mabayaran, yung ating ganito mabayaran, yung ating ganun mabayaran. Yes, walang masama. Pero ang problema, dahil sa pagsusumakit mo sa buhay na ito, ultimo araw ng pagsamba nakakalimutan mo. Yun ang masama. Bakit? Dahil pinagsusumakitan natin ang buhay na ito ng higit kaysa sa kasakdalan ng Ama. Now, tayo na ba ay nagaya sa sanlibutan na iniisip natin na kapag tayo ay nakapagpatayo ng malaking bahay, kapag napag-aral natin ang ating mga anak, kapag tayo ay may pera na sa bangko, kapag nakita nating maayos ang ating mga sarili, kapag tayo nakapagbili ng maraming ari-arian, kapag tayo ay nakapagpatayo ng mansyon, masasabi ba natin na maayos ang buhay natin? Ito ba yung magiging sukat para tayo ay hatulan ng Ama na magiging kalugod-lugod tayo sa Kanya? Yun ba yung ating magiging pangunawa? Anong sabi ng rabbi dito sa Lucas chapter 12 verse 15? Lucas 12:15. Nakakalimutan ba natin ang ganitong aral? Lucas 12:15. Anong sabi dito sa Lucas 12:15? At sinabi niya sa kanila, sinabi ng rabbi, mangagmasid kayo. Mag-observe kayo, sabi niya, dahil ito'y makikita niyo sa sanlibutan. Mag-observe kayo, sabi niya. Magmasid kayo. At mag-ingat kayo, sabi ng rabbi, sa lahat ng kasakiman. Ibig sabihin ang ginagawa natin ay kasakiman. Kapag inuuna natin ang mga bagay na ito at nakakalimutan natin ang responsibilidad natin sa ating Ama, then ito'y kasakiman. Now, hindi ako nagsabi, ang rabbi ang nagsabi. Mag-ingat kayo sa lahat ng kasakiman. Bakit? Anong nagiging kasakiman natin? Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan na mga bagay na tinatangkilik niya. Kung iniisip natin na mas mahalaga ang maipupundar natin dito sa mundong ito, ang maibibigay nating maayos na buhay sa ating mga anak, may pagpatayo natin sila ng mga bahay, at tayo ay nagpupumilit, naghahanap buhay 24/7 para maibigay ang pangangailangan ng ating mga anak. Kasakiman ba to? Yes! Kung inuuna mo ito at nakakalimutan natin ang responsibilidad natin sa ating Ama at yung responsibilidad natin sa ating mga anak, na unahin nating aralan sila kung paano matututo sa salita ng Ama kaysa paano mabubuhay sa ibabaw ng mundong ito. Alin ang mas mahalaga? Alin ang mas mahalaga? Alam niyo mga kapatid, yung ating anak na si Hendrix, alam po ninyo nag-graduate na siya ng doktor. Pero tinanong po niya ako minsan, sabi niya, Paps, what do you want me to do? Sabi niya, anong gusto mong gawin ko, Papa? Sabi niya. Gusto kong maging pulmonologist, sabi niya. Pero nakita ko na parang gusto ko ring maging family doctor, sabi niya. Now, ang tanong ko sa kanya, alin dito anak ang may panahon ka para ikaw ay makapag-aral sa Biblia dahil ikaw ay magiging pastor balang araw, sabi ko. Alin dito yung magkakaroon ka ng panahon sa iyong asawa at panahon sa iyong mga anak na maturuan mo sila sa salita ni Amang Yahweh at magkaroon kayo ng bonding? Sabi ko, well, kung ganun, sabi niya, magiging family doctor ako, sabi niya. Pero ang sahod ko sa pagiging family doctor, Papa, sabi niya, halos 1/3 lamang ng pagiging pulmonologist. Sabi niya, anak ko, sabi ko, hindi mo kailangan ang maraming pera para mabuhay ng maayos. Yun ang sinabi ko sa binata namin. Anong pinili niya? Mas pinili niya na maging family doctor.
Bagamat ang sahod ay halos 1/3 lamang ng pagiging pulmonologist sana, pero mas pinili niya ang pagiging family doctor. Bakit? Dahil sinabi ko, piliin mo anak, yung may panahon ka kay Amang Yahweh at may panahon ka sa iyong asawa at mga anak. Aanhin mo ang kayamanan kung mawawala naman ang iyong pagtitiwala at pananampalataya at hindi ka makakapag-aral sa salita ng Ama at wala kang panahon sa iyong asawa at sa iyong mga magiging anak. Now, kung hindi naturuan ang aming anak na si Hendrix sa kagustuhan ko na matuto siya sa salita ng Ama, maaaring ang pinili niya ay maging pulmonologist. Bakit? Madali siyang yayaman. Pero ako'y natutuwa at pinapapurihan ko si Amang Yahweh dahil pinili ng anak namin na maging family doctor dahil dito siya magkakaroon ng panahon para may pagpatuloy ang kanyang pagiging preacher at magkakaroon siya ng panahon para sa kanyang magiging pamilya. Now, kung hindi naturuan ang ganitong anak natin sa inyong pangunawa, alin ang pipiliin nila? Mas pipiliin nilang maging mayaman. Mas pipiliin nila yung sila maging sikat, yung sila maging renowned na pulmonologist, maging sikat na pulmonologist at sasahod ng milyones kada taon. Pero hindi yun ang pinili ng aming anak at ako'y natutuwa. At dapat ganito ang maipamulat natin sa ating mga anak na maturuan sila sa salita ng Ama. Bakit? Dahil kung pipiliin natin ang gawa ni Enoch, naturuan ni Enoch ang kanyang mga anak, kaya sa lahi ni Enoch nagmula ang pinanggalingan ng tao na natira sa baha dahil kay Noah. Dahil kay Enoch na tinuruan niya ang kanyang mga anak. Bakit? Dahil kung bibigyan natin yung kwento ng kanyang kapatid, puntahan natin yung kanyang kapatid para malaman, ang sabi niya, the tale of two brothers. Ito ang kwento ng kanyang kapatid. Now, may kapatid ba si Enoch? Hindi niya kapatid na kapatid. Pero siya'y nagmula din kay Adan. So masasabi natin sila may pinanggalingang iisang ama. So, bagamat sila ay magpinsan, maaari, sila pa rin ay magkapatid. Ano po? Genesis chapter 4. Genesis chapter 4 ay makikita naman natin ang isang uri ng kapatid na nabuhay nung panahon. Nung panahon ni Enoch. Genesis chapter 4 verse 17. At nakilala ni Cain ang kanyang asawa, meaning ito yung si Cain na anak ni Adan. Now, bakit? Saan ba nagmula si Enoch? Si Enoch ay nagmula kay Seth na anak ni Adan. So si Seth, si Cain, si Enoch, at si Enos. At nakilala ni Cain ang kanyang asawa at siya naglihi at ipinanganak si Enoch na ang pangalan din ng kanyang anak ay si Enoch din. So si Enoch na Cain at si Enoch na Seth ay nagkaiba ng prioridad. Si Enoch na Seth, ang naging prioridad niya, lumakad o mamuhay na kasama ng Elohim. Tinuruan niya ang kanyang mga anak sa mga aral at salita ni Amang Yahweh. Pero itong si Enoch na Cain, anong ginawa ni Enoch na Cain? Ito, verse 17. At nakilala ni Cain ang kanyang asawa at siya nagkaanak at pinanganak si Enoch. At siya nagtayo ng isang bayan at tinawag ang bayan ayon sa pangalan ng kanyang anak na si Enoch. Anong itinuro ni Enoch? Ano ang itinuro ni Cain kay Enoch? Itinuro ba ni Cain kay Enoch na may Elohim? Itinuro ba ni Cain kay Enoch na gawin ang kalooban ng Ama? Hindi. Itinuro ni Cain kay Enoch kung paano gumawa ng syudad. Paano gumawa ng syudad? Meaning kung paano makisalamuha sa sanlibutan. At paano maging pinuno ng kanyang syudad. Nagpatayo siya ng kanyang syudad. Bakit? Sa pangalan ni Enoch, naalala ni Cain na ito yung kanyang maipapamana kay Enoch
ang siya'y maging tanyag na maging sikat dahil siya'y magtagpatayo ng kanyang syudad. Hindi tinuro ni Cain kay Enoch ang salita ni Amang Yahweh. Nawili si Enoch sa paggawa ng sanlibutan. Nawili si Enoch sa kalayawan ng sanlibutan. Dahil they founded cities. Sila'y gumawa ng mga syudad. Naging sikat sila sa panahon nila. 10 ng kanyang mga anak, at kung babanggitin mo ang mga salita rito, lahat ng mga sumunod kay Enoch ay nawiling katulad ng kanilang ama. Sila'y namuhay sa sanlibutan. Sila'y namuhay sa sanlibutan. Nagpatayo ng syudad, meaning sila nagpatayo ng mga mansyon, nagkaroon ng mga kalakal, nagkaroon ng maraming kayamanan, nagkaroon ng maraming mga anak, nagkaroon ng maraming mga supling, nagkaroon ng maraming mga anik-anik sa buhay. Ito ang minana nila sa kanilang mga lahi. Wala kayong mababasa na ipinamana ng kanilang mga ama ang paghahanap sa ikalulugod ni Amang Yahweh. Wala. Now, alin dito ang pwede nating gayahin? Gagayahin ba natin ang mga ginawa ni Cain para sa kanyang anak na si Enoch at sa mga susunod pang salinlahi na nabuhay ang kanilang mga anak? Naging maayos sa paningin ng sanlibutan. Bakit? Nakapagpatayo sila ng syudad. Naging sila'y sikat. Gusto ba natin ang ating mga anak din ay maging sikat, maging CEO ng isang kumpanya, maging sikat na mga doktor, maging sikat na mga abogado, maging sikat na mga mangangalakal, na may mga malalaking bahay, tinitingala sa ating mga barangay, tinitingala sa ating mga bayan? Bakit? Sila mga politiko, sila mga kakilala ng mga matataas na tao. Ito ba yung gusto natin sa ating mga anak? At hindi nila kilala kung sinong kanilang Elohim. Bakit? Dahil wala silang panahon. Dahil ang kanilang magiging panahon ay ang sanlibutan. Now, mamimili tayo, a tale of two brothers. Pipiliin ba natin ang ginawa ni Enoch na anak ni Seth, o pipiliin natin si Enoch na anak ni Cain? Tayo ang may mimili. Bakit? Tayo ay mga magulang. Pinili tayo ng ating ama na mga maging magulang ng ating mga anak. Na alin sa dalawang kwento ang pipiliin natin? Ang tayo ba ay maging katulad ni Enoch na ipinanganak kay Seth, na naging kalugod-lugod kay Amang Yahweh? Ipinangaral niya ang salita ni Amang Yahweh sa kanyang anak na si Matusila, at ganun din si Matusila, ipinangaral din niya ang kanyang mga salita sa anak ng kanyang si Lamek, at ganun din si Lamek, pinangaralan din niya si Noah, at kay Noah natira ang buong lahi ng sanlibutan. Saan napunta yung mga ginawa ng lahi ni Cain na ipinangunahan niya kay Enoch? Nasaan napunta yung mga syudad na ipinatayo ni Enoch? Saan napunta yung mga kalakal, yung mga palasyo, yung mga gusali, yung mga pangalan ng kanilang mga syudad na itinayo nila dito sa lupa nang dumating ang baha? Aling lahi ang natira nang dumating ang baha? Natira ba ang lahi ni Enoch mula kay Cain na nagpatayo ng napakaraming mga syudad? Nagpatayo ng maraming mga gusali. Nagkaroon ng maraming kalakal, siyempre dahil may mga tao, may mga gusali, may kalakal. Meaning sila yung mga mayayaman nung panahon nila. Sila yung mga sikat nung panahon nila. Kilalang-kilala sila maging sa iba't ibang mga lugar. Bakit? Isipin mo na lang na sa isang syudad ay may namumuno, at sa isang syudad ay may namumuno. Therefore, ito yung mga lahi ni Cain probably. Mga lahi ni Enoch na nagpatayo ng mga syudad. Sila'y sikat nung panahon nila. Samantalang si Enos o Enoch na anak ni Seth, walang ipinatayong syudad, kundi sila nabuhay na simple ng kanyang mga anak, pero ipinangaral niya ang salita ni Amang Yahweh. Nangaral sila. Dahil nung makikita natin, nung panahon ni Enoch at nung panahon ni Matusila, mababasa nyo sa aklat ni Yashir, nangaral sila sa salita ni Amang Yahweh. Hindi sila naghanap,
Hindi sila nagpatayo ng mga syudad para sa kanilang mga sarili. Hindi, nangaral sila sa salita ni Amang Yahweh. At anong lahi ang natira nang dumating ang baha? Natira ba yung mga syudad na ipinatayo ng lahi ni Cain mula sa lahi ni Enoch? Natira ba yung mga gusali na kanilang mga pinatayo at sila yung mga naging sikat? Saan nagpunta yung kanilang mga katanyagan nung dumating ang baha? Hindi, kundi ang natira ay ang lahi ni Enoch. Ito ay si Noah. At dito nagsimula ang panimulang lahi ng sanlibutan. A Tale of Two Brothers. Aling kwento ang bibigyan natin ng buhay sa ating panahon? Ang kwento ni Enoch mula sa lahi ni Seth na naging simple ang buhay pero pinangaralan niya ang kanyang mga anak. Hindi sila nag-isip na sila maging tanyag. Hindi sila nag-isip na magpayaman. Hindi sila nag-isip ng kung ano paman, kundi sila nag-isip kung paano mapaparangalan at mapapalugod si Amang Yahweh sa kanilang buhay. Nauulitin ko, ang rabay mismo nga nagsabi, hindi kasamaan ang isipin natin ang kagandahan ng ating mga anak, ang kahusayan ng ating mga anak, yung sinasabi natin, maayos na pamumuhay. Hindi yun kasamaan. Bakit? Makikita natin na si Abraham, inisip din niya ang kapakanan ng kanyang anak na si Isaac. Naghanap buhay si Abraham para kay Isaac. Naghanap buhay si Isaac para sa kanyang mga anak. Pero hindi nila kinalamutan. Hindi nila kinalimutan na unahin si Amang Yahweh. Yun ang pagkakaiba. Sa ating panahon, hindi masama, mga kapatid ko, na mapag-aral natin ang ating mga anak. Dahil ako mismo ay nangarap din na mapag-aral ko ang aming mga anak. Kaya ngayon na doktor na si Hendrix, engineer si Natalie, pero hindi namin nakalimutang mag-asawa na unahin ng aming mga anak kung anong nakakalugod kay Amang Yahweh. Turuan natin ang ating mga anak kung paano mahalin si Amang Yahweh, kung paano ganapin ang kalooban ni Amang Yahweh bago natin sila turuan kung paano mamuhay sa mundong ito. Tuturuan natin sila kung paano mamumuhay sa mundong ito, yes. Pero masigit natin silang turuan kung paano gumawa ng kalugod-lugod kay Amang Yahweh, kung paano mabuhay ng kalugod-lugod kay Amang Yahweh. Kaya maalala niyo ang kwento dito sa Proverbio chapter 22, kung tayo ay magtuturo sa ating mga anak sa kanilang batang gulang, alam niyo ang sabi ng Proverbio 22 verse 6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang kalagyan. Pagka tumandaman siya, ay hindi niya hihiwalayan. Pag tinuruan natin ang ating mga anak sa batang gulang kung paano mahalin si Amang Yahweh, kung paano sundin ang kautusan ni Amang Yahweh, maski sa pagtanda nila, hindi nila ito makakalimutan. Nawan tanong, paano natin ito ituturo sa ating mga anak kung wala tayong panahon sa buhay na ito? Kaya sabi dito sa Mateo chapter 5 verse 14, Mateo 5:14. Mateo 5:14. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Nung sabi ng ating rabay, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Tayo ang ilaw ng ating pamilya. Bago ang sambahayan, tayo muna sa ating bahay. Bago ang sanlibutan, tayo muna sa ating pamilya. Paano tayo magiging ilaw sa ating mga pamilya kung hindi natin kayang bigyan ng kaluguran si Amang Yahweh? Paano natin ituturo sa ating mga anak na ipangilin ng araw ng pagsamba kung tayo mismo ay hindi makapangilin sa araw ng pagsamba? Paano natin ituturo sa ating mga anak na mahalin si Amang Yahweh kung hindi man lang natin alam ipangilin ang kanyang mga pista? Paano natin sasabihin sa ating mga anak na magkaroon sila ng panahon kay Amang Yahweh kung tayo mismo wala tayong panahon para ipangilin ang kanyang mga aral? Paano natin ituturo sa ating mga anak kung hindi nila ito nakikita sa atin? Ang nakikita sa atin
Trabaho dito, trabaho doon, maski araw ng pagsamba, maski araw ng kanyang mga pista, naghahanap buhay tayo. Bakit? Nag-aalala tayo sa mga ating mga babayaran. Paano natin ituturo sa ating mga anak na ipangili ng mga araw natin kung tayo mismo ng mga magulang hindi natin magawa? Tayo ang ilaw. Paano tayo magiging ilaw kung tayo mismo na binigyan ng pangunawa ay hindi natin magawa? Kaya nga, anong sabi sa Hebrew chapter 11 verse 6? Chapter 11 verse 6. Itataas ko muna sa verse 5 dahil ito'y para kay Enoch. Chapter 11 verse 5 and 6. Sa pananampalataya si Enoch ay inilipat upang wag niyang makitang kamatayan. Sapagkat bago siya inilipat ay pinatutuhanan sa kanya na siya naging kalugod-lugod sa Ama. Saan? Paano naging kalugod-lugod si Enoch kay Amang Yahweh? Dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya sabi niya dito sa verse 6, kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Ama ay dapat sumampalatayang may Ama at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya nagsisihanap ng buong sikap. Anong sabi niya? Kung inaalala natin ang buhay na ito dito sa lupa, inaalala natin kung saan tayo kukuha ng ating kakainin, inaalala natin kung paano mabubuhay ang ating mga anak, inaalala natin kung paano magiging maayos ang buhay ng ating mga anak at apo. Abay mga kapatid ko, hindi tayo makapaglilingkod kay Amang Yahweh. Bakit? Ang iniisip na lang natin ang buhay na ito. Pero sabi ng Hebreo, ang sino mang lumalapit sa Ama ay sumampalatayang may Elohim. At dahil dito siya, meaning ang Elohim na sinasampalatayanan natin na si Amang Yahweh, ang magbibigay ganti sa mga sa kanya nagsisihanap ng buong sikap. Si Amang Yahweh daw ang magbibigay ng ating mga pangangailangan. Si Amang Yahweh daw magbibigay ng ating mga hinihingi. Bakit? Nakalimutan na ba natin ang nasa Mateo chapter 6 verse 33? Nahanapin muna natin ang kaharian ng Ama at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ating hinihingi ng ating mga pangangailangan na idadagdag na lang sa atin. Mga kapatid ko, hindi masama na mangarap tayo sa ating mga anak. Bakit? Dahil si Amang Yahweh mismo ang mag-aalaga sa ating mga anak. Bakit? Sila ang magpapatuloy ng ating pananampalataya. Kung hindi aalagaan ni Amang Yahweh ang ating mga anak, sinong magpapatuloy ng ating pananampalataya? Kung hindi inalagaan ni Amang Yahweh si Matusila, sinong magpapatuloy ng pananampalataya ni Enos? Kung hindi inalagaan ni Amang Yahweh si Noah, sinong magpapatuloy ng pananampalataya ni Matusila? Kung hindi inalagaan ni Amang Yahweh si Noah, walang natirang tao dito sa lupa. Pero nakita ba natin na inalagaan ni Amang Yahweh ang lahi ni Cain na nagpatayin ng mga syudad? Hindi. Bakit hindi nila inuna si Amang Yahweh? Bakit? Mas ginusto nila ang sanlibutan. Kaya nasulat ang mga bagay na ito para tayo matuto na sinasabi, huwag tayong mikiayon sa gawa ng sanlibutan. Ang gawa ng sanlibutan ay hanggang dito lamang sa mundong ito. This is for them. Pero sa atin, mayroon tayong hinihintay na buhay na walang hanggan. Meron tayong hinihintay na buhay na walang hanggan. Meron tayong hinihintay na buhay na walang hanggan. Kaya sabi dito sa Aklat ng Gawa, chapter 17, verse 27. Lapit na. Na-miss nyo ako, kaya okay lang na mag-overtime ako siguro. Ano po? Aklat ng mga Gawa, chapter 17, 27. Gawa 17:27, anong sabi rito? Upang kanilang hanapin ang Ama, baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagamat hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Kung hindi pa natin nauunawaan kung gaano tayo kamahal ng Ama, kung bakit tayo nag-aalala masyado sa ating mga anak at mga apo at nakakalimutan natin kung paano ganapin ang kalooban ni Amang Yahweh. Baka sa panahon na ito na narinig natin ang kwento ng dalawang magkapatid, matutunan natin na tayo ay hanapin natin ng Ama na siyang makapagbibigay lugod sa Kanya.
Ganapin natin ang kanyang kalooban para kahit papaano sa huling bahagi ng ating mga buhay. Alam nyo, kanina lang narinig ko na namatay ang aking pinsan. First cousin ko. Sa lahat ng mga pinsan ko siya yung kumbaga nawili ako sa kanya nung panahon na binata pa ako dahil tumira ako sa kanila ng ilang mga linggo. Namatay siya kanina. Kanina siguro. Kasing edad ko lang siya. Hindi natin alam ang buhay. Pero sana, bago tayo kunin ng Ama dito sa sanlibutan, maturuan natin ang ating mga anak, hindi lang kung paano mabuhay sa mundong ito, kung higit sa lahat, kung paano hanapin si Amang Yahweh. Kung paano makalugod kay Amang Yahweh. Sapagkat sa Kanya, tayo'y sinong sa Kanya? Sa ating Rabay. Sa Kanya, tayo nabubuhay, nagsisikilos, at meron tayong pagkatao na gaya naman ng sinabi ng ilan sa inyong mga manunula, sapagkat tayong naman ay sa Kanyang lahi. Tayo ay pinili ng Ama. Tayo ay tinatawag niyang mga anak na mga lalaki at mga babae. Therefore, namatay ang ating Rabay sa atin dahil sa ating mga kasalanan. Kasama tayo sa mga binigyan ng pagkakataon para matuto ng kanyang salita. Kasama tayo sa pinangakuan ng buhay na walang hanggan. That's why ang ating priority is not in this life. Ang priority natin ay sa buhay na walang hanggan. Hindi masama na ganapin natin ang ating responsibilidad sa ating sarili, sa ating mga anak, sa ating mga apo kung tayo may mga apo na. Pero ang nagiging masama, sabi ng Rabay, ito'y nagiging kasakiman kung makalimutan natin kung ano ang mas makakabuti. Yung makalimutan natin yung responsibilidad natin una sa ating Ama at Elohim na siyang gumawa sa atin. Yung ganapin ang kanyang kalooban, yung ipangilin ang kanyang araw ng pagsamba, yung ipangilin ang kanyang mga salita. Ganapin ang kanyang kalooban. At tayo yung sinasabing gagawa dahil tayo yung mga ilaw ng ating pamilya. Kaya sabi dito sa Deuteronomio chapter 4 verse 9. Malapit na po, 3 na lang. Deuteronomio chapter 4 verse 9. Mag-ingat ka lamang sa iyong sarili at ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong sikap. Ingatan mo yung kaluluwa buong sikap. Bakit? Sinasabi sa Colosas, work for your own salvation with fear and trembling. Hindi tayo maililigtas ng ating mga anak na gusto nating magkaroon ng maayos na buhay. Hindi tayo maililigtas ng ating mga trabaho na pinagpupuyatan natin at pinag-aabsinan maski araw ng pagsamba. Hindi tayo maililigtas ng ating mga ari-arian, ng ating mga pera sa bangko, ng ating mga anik-anik sa buhay. Sabi niya rito, ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong sikap. Baka iyong malimutan ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata. Baka makalimutan mo kung gaano katuwa si Amang Yahweh sa atin na ibinigay niya kanyang buktong na anak na namatay para sa atin. Baka makalimutan mo ang pagpapala ni Amang Yahweh sa kanyang mga lingkod. Baka makalimutan mo. Mahiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw ng iyong buhay, kundi iyong ipakilala sa iyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak. Nung sabi niya, ipaunawa mo sa iyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak ng iyong mga anak. Meaning, mga apo mo sa tuhod kung mabubuhay ka. Yun ang responsibilidad natin. Hindi lang yung responsibilidad natin buhayin ng ating mga, hindi lang yung sila maging no, mas mahalaga na responsibilidad natin una na ipamulat sa ating mga anak kung paano lumapit kay Amang Yahweh. Kung paano mahalin si Amang Yahweh, kung paano mapaluguran si Amang Yahweh. Joshua 22 verse 5. Joshua 22 verse 5. Ito pa, sabi sa Joshua 22:5. Ingatan lamang ninyong mainam na gawin ang utos at ang kautusan na inuutos sa inyo ni Moses na lingkod ni Amang Yahweh na ibigin si Amang Yahweh ninyong Ama.
lumakad sa lahat niyang mga daan at ingatan ang kanyang mga utos at lumakip sa kanya at maglingkod sa kanya ng buo ninyong puso at ng buo ninyong kaluluwa. Ang sabi niya, maglingkod kay Amang Yahweh ng buong puso at ng inyong buong kaluluwa. Have we done that before? O naglingkod lang tayo ng pahapyaw? Nangilin tayo ng araw ng pagsamba kapag meron lang service. Pagkatapos ng service, gala na rito, gala doon, shopping dito, shopping doon. Kahit man lang sana papaano mga kapatid, matutunan ninyo na igalang ang araw ng Sabbath. Pag sundown ng Friday hanggang sundown ng Sunday, kahit papaano, huwag kayong bumili o magbenta sa araw ng Sabbath. At least masisimulan ninyo kung paano ipangilin ng buo ang araw ng pagsamba. Huwag kayong pupunta sa mga mall, huwag kayong mamamasyal in anything that you do. Yun ang sinasabi sa Isaiah 58 verse 13. Kung iuurong natin ang ating mga paa sa ating mga sariling kalayawan at ipagdiwang ang ipangilin ng araw ng Sabat bilang banal, at least yun ang simula natin. Pero kung hindi pa natin ito nauunawaan, then wala pa tayo doon sa punto na gusto nating paluguran si Amang Yahweh. Bakit? Mas inuuna natin ang ating mga sariling kalayawan. Basahin ulit kasi yung 58:13. Narinig kong binasa ito kanina yata ni kapatid na Alex. Hindi ko magkakamali. Isaiah 58:13, para malaman ninyo kahit papaano kung hindi pa ninyo nauunawaan ng tamang pagsamba o tamang pangingilin sa araw ng pagsamba. Dahil kung hindi pa ninyo ito nagagawa, therefore hindi pa ninyo gustong paluguran si Amang Yahweh. 58:13. Kung inyong iuurong ang inyong paa sa Sabat, sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na kaarawan, at iyong tawagin ng Sabat na kaluguran, at ang banal ni Amang Yahweh na marangal, at iyong pararangalan na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad. It's all about Sabat. At least masisimulan mo sa iyong sarili na ipangilin ang araw ng pagsamba. Dito man lamang magsimula ka. Then masasabi mo sa iyong sarili, unti-unti, gusto mong parangalan, gusto mong pabanalin ang araw ni Amang Yahweh. Then it is a start. Pero kung inuuna ninyo inyong mga sarili, abay, kailan natin bibigyang karangalan si Amang Yahweh kapag tayo'y patay na? At kung tayo'y nasa banig na ng ating mga huling hininga, mga kapatid ko, panahon natin na ipinangaral sa ating panahon para tayo'y matuto. Kaya sabi niya dito sa Isaiah 55 verse 6, tatas kong pagbasa, 55, 6 and 7. Inyong hanapin si Amang Yahweh samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa kanya samantalang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip, at manumbalik siya kay Amang Yahweh at kaaawaan niya at sa aming Elohim sapagkat siya'y mapagpatawad ng sagana. It's true. Ihingi natin ang kapatawaran ng ating mga pagkukulang. Gawin natin ang kalooban ng Ama. Ganapin natin ang kwento ni Enos o Enoch, should I say, na anak ni Seth. At huwag ang kwento ni Enoch na anak ni Cain. Mabuhay tayo ng kalugod-lugod kay Amang Yahweh at gawin nating halimbawang ating mga sarili para sa ating mga anak at sa ating mga apo. Dahil silang susunod na mananampalataya para sa atin. Kaya huling talata ko na po dito sa pangalawang Pedro chapter 3 verse 9. 2 Peter chapter 3 verse 9. Hindi mapagpaliban si Amang Yahweh tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinaglalagay ng iba, kundi
mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ito ang sinabi ni Amang Yahweh kay Noah 120 years bago dumating ang baha. Na sinabi niya kay Noah, Noah, mangaral ka kasama si Matusila ayon sa kwento ng Yashir, ayon sa kwento ng Genesis. Bago dumating ang baha, nangaral si Noah at si Matusila for 120 years. Ay pangaral ang salita ng Ama. Pero dahil sa kasakiman ng tao, may natira ba? May nakasama ba si Noah sa pagkaligtas sa kanya, maliban sa kanyang sanlibot sa sambahayan? Wala. The moment na mamatay si Matusila, doon din natapos yung 120 years ayon sa kwento ng Yashir. At doon dumating ang baha. Now, sa ating panahon, hindi natin alam kung kailan darating ang ating rabay para magbigay ng kanyang paghuhukom. Pero habang tayo ay nabubuhay pa sa natitirang bahagi ng ating buhay, kung tayo man ay may pagkukulang, redeem our time. I-redeem natin ang ating mga sarili. Bakit? Turuan natin ang ating mga anak, ang ating mga apo. Tayo ay maging ilaw sa kanila. No po, upang kahit papaano tayo ay maayos na ipipikit natin ang ating mga mata dahil naituro natin sa ating mga anak kung paano mapaluguran si Amang Yahweh. No po. Kaya, mga kapatid ko, samantalahin natin ang pagkakataon. Tayo ay narito nakarinig ng aral para matuto tayo sa kwento na imulat natin ang ating mga sarili para magkaroon ng magandang halimbawa ang ating mga anak, ating mga apo. And hoping and praying na magaya natin ang kwento ni Enoch na nabuhay, nakalugod-lugod kay Amang Yahweh, at hindi si Enoch na nagpatayo ng kanyang mga syudad. Maraming mga nagawa, pero kinalimutan naman si Amang Yahweh. We pray, mga kapatid ko, na tayo po ay natuto sa aral ng Rabay at tayo ay maging kalugod-lugod sa ating Ama at sa ating Elohim sa natitira nating bahagi ng ating buhay. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid, at magandang gabi po sa lahat at magandang tanghali po sa bayang Pilipinas. Hallelujah. Salamat po and Shabbat Shalom. Hallelujah. Hallelujah.